Okay mga kababayan, no, panibagong vlog, panibagong araw na naman. Bibigay ulit tayo ng reaction video, no. Mga komentaryo, criticism, kung ano naman yung mga saloobin, pwede rin naman kayo magbigay ng komentaryo diyan sa baba. Ito yung maiinit na balita sa ngayon, no. Hindi lang sa West Philippine Sea ang ating binibigyan ng reaction. Lalo itong binibigyan din natin reaction ang itong mga balita, itong maiinit na balita sa ating bansa ngayon, lalong-lalo na sa mga politika ngayon, no. Alam niyo naman na nakakabwisit talaga, no, kung panonoorin, pakikinggan natin ang mga balita sa ngayon. So talaga nakakabwisit lang talaga. Wisit. So itong bibigyan natin reaction ngayon. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys, please paki-subscribe and like na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also please paki-subscribe din kay sa iyong araw. So itong video na to ang ating bibigyan ng reaction to kasi nga ito yung mainit na balita sa ngayon. Yan, okay, no? So please bago tayo mag-umpisa, paki-like and subscribe. Okay, ito yung yung pamagat ng ating bibigyan ng reaction, no? Ito. Grabing bad news, Pati si Senator Bongo at Senator Bato may peligro ng habang buhay na kulong. Matindi. Ano kaya to? Matindi talaga, habang buhay na kulong. Sige, panoorin natin. Grabing bad news. Senator Bato, Senator Bongo, at FPRRD at iba pa may nagpapadyang peligro ng habang buhay ng pagkakakulong. Hala, gumugulong na. Mga kaibigan, ipanalangin natin ang bansang Pilipinas. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kaming nakita mula sa mga membro ng Philippine National Police, no, lalo na dun sa usapin ng AJK, no, at NBI din to support that investigation. Tinukoy ang mga kilalang personalidad na lumabag sa Crime Against Humanity Act na kinabibilangan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Special Assistant to the President, at ngayon ay Senador Bongo, dating PNP Chief, at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa at 5 iba pa. Grabe, no? Grabe talaga, no? Grabing bad news talaga to, mga kababayan. Si Senator Bongo at Senator Bato. Balita, pati ako nagulat, mga kaibigan. Habang buhay na kulungan, umuusok na ang akusasyon kina Duterte, Bato at Bongo. Alam mong may masama kapag ang pangalan ng isang dating Pangulo, 2 senador at ilang general ay binabanggit sa parehong sentence ng Crimes Against Humanity. Pero teka lang, hindi lang basta paratang ito. Ito na ang simula ng gulong ng hustisya. Kilala natin sila. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng PNP. Si Senator Bongo, ang loyal na kanang kamay ni Digong. At syempre, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang sinasabing arkitekto daw ng kontrobersyal na war on drugs. Pero bakit ngayon ang tatlong ito ay kinakasangkutan sa isang opisyal na ulat ng Kongreso na tila itinataga sa Bato? Ayon sa kanila, nagkaroon daw ng utos ng pagpatay, pagtanggap ng cash reward, pagpupondo mula sa Pogo. Pero hindi pa yan ang pinakamasakit. Ayon sa 66 pahinang report ng Quad Committee na tinanggap ng House of Representatives, may sistematikong pagpatay, pinondahan, inutos at ginantimpalaan. Mga pulis na nakapatay ng hinihinalang drug suspects na popromote, mga mayor at sibilyan, pinapaslang daw kahit walang matibay na ebidensya. At ayon mismo sa mga dating opisyal, utos yan mula sa taas. Pero teka, bakit biglang napasok ang pangalan ni Bong? Grabe talaga, no? Mga kababayan, no? Grabe talaga yung mga nagdaang administrasyon. Kayo na makapagsabi kung ano talaga ang masasabi nyo sa kanila, no? Bongo. Dahil ayon sa ulat, si Senator Bongo umano
ang naging tapagbigay daw ng cash reward sa mga operatiba ng drug war. Ito'y ayon daw sa testimonya ni Joe Espinido Yun. na nagbigay daw si Go. Nako. Gayon din ang testimonya ni Regina Garma na totoo raw ang reward system at saan daw galing ang pondo. Sinasabi na Pogo daw. Yes, Philippine Offshore Gaming Operators na ayon sa report kanlungan ng mga kriminal at Chino na may fake Filipino Yun. identity. Pero mas tumindi pa, sangkot din daw sa illegal na droga ang mga anak at kamag-anak ng dating Pangulo. Yun. Isama pa dito si Congressman Paulo Duterte Nako. at pasabog ng Quadcom si Atty. Manasseh Carpio at Michael Yang. Ayon sa mga preso, Sino po sila ba raw ang ay tunay may-ari na may-ari ng ng mga 6.4 drogang billion ito? piso ng Nako. shipment. Mga tunay na nag-angkat Sila daw po ang ng nagbigay import nito. ng go signal sa container ng droga. Pero teka, hindi pa dyan natatapos. Dahil ang pinakamatinding Tinukoy ang mga parte ng kilalang report, personalidad ang na lumabag sa rekomendasyon Republic Act na kasuhan ng 9851 murder at crimes against humanity na ang mga kinabibilangan ni na sumusunod. dating Pangulong Una Rodrigo dito, Duterte. ang dating This day, Pangulo Rodrigo Duterte. Kahit na must ito then agree ay nasa ICC, with what in government isunod mo dito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nako. At pangatlo, si Senator Christopher Bongo. Isa mo pa dito na sabi ay sangkot din ang dating hepe ng PNP na si Oscar Albayalde, Yun. Dami na. De Bolsinas, Regina Garma at Edelberto Linardo. Yun. Pero hindi lang basta kaso ito, kundi batay sa Republic Act 9851, ang batas na pumaparusahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. At isa pa dito, ibinunyag ang mga lihim na account, isinama sa rekomendasyon sa umano'y joint account ni na Duterte Nako. at Vice President Sara Duterte na sinasabing nakatanggap ng pera mula sa drug link financer na si Sabi Uy. Therefore, kung mapapatunayan ang mga ito, hindi lang political career ang nakataya, kundi ang kalayaan at ang alaala ng kanilang pamumuno. At nakakalungkot ito mga kaibigan kung ito ay totoo. At sana ay hindi. Hindi ito basta chismis, ito'y dokumentado, pinagtibay at isinampa ng mismong mga halal na kinatawan ng bayan. Pero sa likod ng lahat ng ito, isa lang ang tanong ng bawat Pilipino. Totoo ba talaga ang mga ito? At kung totoo, may mananagot ba? Kaibigan, ipanalangin natin ang ating bansa dahil sa kasaysayan, may mga aral, pero sa kasalukuyan, may paniningil. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Apokalipsis 14 verse 7. Yun mga guys, no, mga kababayan. So, nakita naman natin, no, talagang nakakapanindig balahibo ang ginawa. Ang ginawa ng mga, itong mga dating administrasyon. Talagang, makakasuhan sila. Kaya yung mga magkakasama sila, si Bongo, Senator Bato, at ang iba pa. So, hintay na lang natin. So, kung ano man inyong komentaryo, pwede rin naman kayo mag-comments dyan, mga kababayan, no? So, talagang diktikan na ang laban dito, no? Hindi naman siguro politika to. So, talagang may kaso talaga. So, libre naman mag-comments dyan, no? So, nasa demokrasya naman tayo. So, okay, no? So, mga kababayan, no? So, hanggang dito na lang tayo. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video na mga balitang napapanahon sa ngayon, please, huwag nyong kalilimutan mag-like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos. Okay, nasa ganun ma-update pa kayo sa mga video na aking i-upload pa sa mga next day. Okay?